Hello again. So this is our series for differential cost analysis. And for this video, we have make or buy decision. Paano naman po yung mga ganitong decisions, make or buy decision? Pag make or buy decision, let's say for example, yung normal manufacturing process mo, meron kang isang part dun sa mismong manufacturing process mo na ikaw mismo yung gumagawa. Isang part or component na ikaw mismo yung gumagawa. Tas normal operations, sinasalpak mo siya doon, i-install mo siya doon, whatever the use of that component, ikaw ang gumagawa. Yun yung sinasabing make decision. Ngayon, ano naman yung buy decision? Pag buy decision, inoferan ka or nag-iisip ka na, imbis na tayo na lang yung gumagawa ng component, ang gagawin natin, we buy it from an outside supplier. So the decision is what will be more beneficial for the company in terms of cost. Kasi syempre, kung iisipin mo rin yung mas malaking perspective, ang dami talagang dapat i-consider. But in terms of cost, ano ba ang mas beneficial sa atin? In short, ano ba ang mas mura for the company? Make na lang natin yung component na ginagamit natin or buy natin sa labas. So, should we make or should we buy? You choose the decision which will be more beneficial in terms of costs for the company. But in reality, mas marami pang dapat na i-consider dyan. Katulad ng logistics, kapag ka nag-buy ka outside, syempre may mga transportation cost pa yan, di ba? Pag dineliver sa'yo, yung mga ganong bagay. Pero we'll simplify the problem in terms of looking only on the production cost. And if you would be making or buying the component. Okay. Hain Company manufactures 200,000 units of part NWJ&S annually. Basically, ginagamit nila yan for operations. Nung actual product nila, ginagamit nila yung part NWJ&S. Parang ganon. No? So, ang ginagastos, materials of 200,000, labor of $110,000, variable overhead and fixed overhead. All in all, in-house, $460,000 ang gastos. No? Nung 200,000 parts na yon. MHJ Company has offered to provide the part NWJ&S. Wag mo nang gawin ako ang magsusupply sa'yo. Just pay me $2 per unit. Unang tingin, in-house, gumagastos ako for $60,000. Pag binili ko kay MHJ Company, 200,000 times $2, $400,000 lang. Mas mura. Mali. Hindi ganun. Hindi ganun. Tandaan mo, meron kang presence ng fixed cost. Ang fixed overhead natin, whether you make it in-house, syempre, ikaw may gastos niyan. But remember, if you buy it outside, no? If you buy it from MHJ Company, you will still be incurring this fixed overhead. So in our make and buy decision, whether you make, whether you buy, you will still be incurring fixed cost of 100,000. Irrelevant po siya sa ating decision, hindi na po natin siya papansinin. Okay? Kung gusto mo idamay, wala namang problema. Pero make sure na maidadamay mo siya at mai-add mo siya both on your make scenario and your buy scenario. Okay? Pero for simplicity, huwag na natin siyang pansinin kasi irrelevant siya sa ating decision. Okay? So, assume no other productive use of the space exists. Huwag na po nating pahirapan. Wala silang ibang kino-consider. Okay? Letter A, what would be the dollar impact if Hain accepts the offer? Ano po ba yung mangyayari? So, i-compare po natin si make decision tsaka si buy decision. In letter B, what will be the maximum price Hain is willing to pay for the part kung iniisip niya, sige, papatulan ko yung offer mo, bibiling ko, pero ito ang presyong gusto ko. Yun. Okay? So, to solve letter A, no, the dollar impact ng pangyayaring ito, ang una natin kukumputin, no, sa scenario A, is the cost to make. Yan. Ang cost to make, ang kukunin mo na lang yung relevant. Ibig sabihin lahat ng variable cost mo. Kasi, sabi ko nga, whether you make, whether you buy, yung fixed cost may incur mo pa din eh. So, ang cost to make mo, materials na 200,000, direct labor mo na 110,000,
at variable overhead mo na 50,000. Ito lang ang relevant. Okay? So, ang cost to make mo ay 200 plus 110 plus 50, 360. Relevant cost to make. Hindi siya total cost to make ha, relevant cost to make. Kasi kapag ka ang tinatanong sa problem, how much is the total cost to make? Siyempre, itong 360 mo plus 100, 460. Total cost to make in-house. Pero relevant cost to make, 360. Magkaiba yun ha. Relevant cost to make, yung relevant lang sa decision, 360,000. Versus, maglalagay ka ng versus ngayon, cost to buy. Ang cost to buy mo ay 200,000 units na ino-offer sa'yo. Magkano ba ino-offer ni MHJ Company? $2 per unit. So, 200,000 times $2 per unit, 400,000. Relevant cost in buying, 400,000. Total buying cost, 400,000 plus yung fixed cost na hindi mawawala kahit bumili ka sa labas, which is 500,000. So, looking at that, ano ang dollar impact? Pag ginawa mo in-house, mas mura. Pag binili mo sa labas, mas mahal. So, ang dollar impact, $40,000. Okay? So, the dollar impact if Hein accepts the offer. So, ang tanong pala sa inyo, paano kung in-accept yung offer? Paano kung in-accept yung cost to buy? Ito ang in-accept. So, 40,000, anong mangyayari sa income? 40,000 lesser income. Paano kapag ka nagstay lang sa make, 40,000 more income? Bakit lesser income? Nung pinili mo kasing bumili, mas mahal ang pagbili sa labas. Ngayon, kung di ka mapakali at gusto mong mag-full costing, di total cost to make. Ang total cost to make mo, 360 plus the 100, 460. So, total cost to make, 460. Versus, total cost to buy, yung benta sa iyo na 400,000 plus yung fixed cost para na may incur mo kahit sa labas ka bumili kasi hindi mawawala yan. Okay? So, 400 plus 100, 500,000. Ganun din naman ang difference. Okay? 460 at saka 500 i-compare mo. Doon ka din na uwi. What if you accept total cost to buy 500,000 mas mahal ng 40,000. So, the effect is 40,000 lesser income. Okay? Letter B. What is the maximum price Hein is willing to pay for the part? Sige, papatusin ko yung offer mo. Bibilin ko sa'yo. Pero ito lang ang presyong gusto ko. Di ganito lang mga kapatid. Kung magkano gastos mo sa loob, yun lang ang gusto kong bayaran din kung bibila ko sa labas. Ganun lang ang perspective. So you have your materials here of 200,000. You have your labor of 110,000. And you have your variable OH of 50,000, which is, ito na rin po yun, 360,000. Ang mindset, the maximum price I am willing to pay you if I will buy from you, is kung magkano lang din syempre yung ginagastos ko sa loob. Okay? At hindi natin papansinin again yung 100,000 kasi nga irrelevant yan. Whether I buy outside or I do it in-house, I will still be incurring the 100,000. So, i-divide ko to ngayon ng 200,000 units. Okay? So, 360,000 divided by 200,000 units, ang lalabas ay $1.80. Okay? Ngayon, ang offer ni MHJ, dated ako, di ba? Ang offer ni MHJ ay $2. So, negotiation na yan. Okay? What I spend inside in doing the part is 360. So, kada isa, 1.8 lang kaya kong ibayad sa'yo. Ngayon, kung ang offer mo ay 2, baka the company would have to decline. So, negotiation na yan. What if MHJ would do some analysis on their own sa kanila naman na sila naman ngayon ang mag-iisip. Ang gusto lang nilang selling price 1.8 Kaya ba natin? So sila naman yung may sariling analysis kung kakagat sila o hindi. Pero ang sinasabi ni Hein Company, ang gusto nila, ito lang ang kaya naming ibayad sa'yo kung gusto mong i-offer na ikaw ang magbigay sa amin ng 200,000. But again, there are more other considerations other than this and the problem, and this is just actually
the starting point of all negotiations. So, the simplest is kung ipapareho mo lang naman pala ang pagbili sa labas, edi ikaw na lang ang gumawa kung sanay ka na. Hindi, joke lang. No, pero marami namang dapat i-consider. Pero ito po yung baseline consideration. So, lagi pong i-compare yung relevant cost to make at saka relevant cost to buy. Kung medyo paranoid ka, edi pwede kang mag-total cost to make at saka total cost to buy. It will just give you the same difference. And then, kung ano yung mas mura, yun ang piliin mo. And depende sa decision mo kung magiging more profits or lesser profits. And ang maximum price lang po na ibabato natin dun sa nag-o-offer sa atin ng magpo-provide ng parts na yun for us, kung sakaling bibili na lang natin. Syempre, kung magkano yung gastos ko sa loob, yun lang din ang willing akong ibayad para sa iyo kung isusupply mo yan sa akin. Okay, so that has been our discussion of the make or buy decision. Next problem po tayo. Thank you.